COVID Watch Weekend. Review ng mga nagaganap sa nakaraang linggo sa ating laban kontra COVID-19. Pagkilala sa mga frontliners, talakayan sa iba't ibang issue kaugnay ng pandemya at pagtunghay sa sinasabi ng Biblia sa nararanasan nating krisis. COVID Watch Weekend. Magandang araw, ito po si Heidi Bernardo Sampang para sa isa na namang edisyon ng COVID Watch Weekend. Sa ating balitang COVID Watch, abangan ang patuloy na pagbaba ng mga kaso ng COVID-19 sa NCR plus 8 areas. Gayon din ang pagbabago sa vaccine strategy sa bansa, ang mga alert level system sa iba't ibang lugar at ang pilot testing ng face-to-face classes. Ang ating frontliner of the week ay mula naman sa South Cotabato na ipakikilala mamaya ni Joy Kawayan Combatir. Ihahatid ni Mari Boyles Aragon ang isang report mula sa Healthcare Professionals Alliance Against COVID-19 o HPAC. Ito'y tungkol sa vaccine safety. At tulad ng dati, ang atin pong laging inaabangan, isang devotional mula kay Kuya Dan Andrew Cura. COVID-19 Watch. Bumaba pa sa 0.55 ang reproduction number o ang bilis ng hawahan ng COVID-19 sa NCR plus 8 areas. Ayon kay Octa Research Fellow Dr. Guido David, nasa 0.52 ang reproduction number sa Metro Manila habang 8% ang positivity rate sa rehiyon. Naitala naman ang pinakamataas na reproduction number sa Rizal na nasa 0.55, sinundan ng Metro Manila at Pampanga na nasa 0.52 at Batangas na nasa 0.51. Nasa 54% ang healthcare utilization rate ng Batangas, sinundan ng Rizal na may 53% at Davao City na may 47%. Habang ang okupadong intensive care units sa Davao City ay nasa 68%, ang Rizal ay nasa 67% at Batangas na may 65%. Ang NCR plus 8 ay kinabibilangan ng Metro Manila, Bulacan, Cavite, Laguna, Rizal, Batangas, Metro Cebu at Metro Davao. Pinag-aaralan na ng pamahalaan na tanggalin na ang priorities sa COVID-19 vaccination program. Ito ayon kay NTF Against COVID-19 Chief Implementer Secretary Carlito Galvez Jr. ay upang bigyang daan ang ating mga kababayan na gusto nang magpabakuna. Anya, sa naging pulong ng NTF at pribadong sektor, inirekomenda ang Vax to the Max, kung saan ibubukas na ang pagpapabakuna sa lahat sa halip na sundin lamang ang priority list. Sa pamamagitan ng Vax to the Max strategy, tinatayang aabot ang daily vaccination sa 1.5 million kumpara sa kasalukuyang 400,000 hanggang kalahating milyong na ituturo kada araw. Ayon kay Galvez, ito ang target ng gobyerno para sa mas ligtas na Pasko para sa mga Pilipino. Target ng pamahalaan na mabakunahan ang hindi bababa sa 50 milyong priority population bago matapos ang taon. Ongoing na rin ang COVID-19 alert level system sa labas ng National Capital Region. Mula nitong October 20 hanggang 31, nasa alert level 4 ang Negros Oriental at Davao Occidental. Inilagay naman sa alert level 3 ang Cavite, Laguna, Rizal, Siquijor, Davao City at Davao del Norte, habang nasa alert level 2 ang Batangas, Quezon Province, Lucena City, Bohol, Cebu City, Lapu-Lapu City, Mandaue City, Cebu Province, Davao de Oro, Davao del Sur at Davao Oriental. Sa indoor dining services, 10% lamang ang pinapayagan sa alert level 4. 30% sa Alert Level 3 at 50% sa Alert Level 2, samantalang 100% sa Alert Level 1. Ang indoor dining ay para naman sa mga bakunadong individual lamang at lahat dapat ng manggagawa sa indoor dining ay bakunado rin. Ang take-out delivery ay 100% kahit anong alert level. Pinapayagan na rin ang mga fitness gym, mga studio at venues para sa non-contact sports exercises sa indoor, ngunit dapat bakunado ang mga nasa gym at walang group activities. Ang venue capacity sa mga nabanggit na lugar ay 10% sa Alert Level 4, 30% sa Alert Level 3 at 50% sa Level 2.
Naglabas na ang Department of Education ng memorandum para sa pinaghahandaang pilot run ng face-to-face classes na magsisimula sa November 15. Ito ay inisyu makaraang aprubahan ang joint proposal ng DepEd at DOH para sa pilot face-to-face classes sa 120 paaralan kung saan mababa o walang kaso ng COVID-19. Sa ilalim ng Memorandum Number 071, Series of 2021 ng DepEd o tinawag na Preparations for the Pilot Face-to-Face, Expansion and Transitioning to New Normal, inaatasan ang lahat ng public schools sa buong bansa na magsagawa ng self-assessment gamit ang School Safety Assessment Tool o SSAT. Ito ay para paghandaan ang expansion phase at transition sa new normal ng face-to-face classes. Dapat din umanong pangasiwaan ng schools division superintendents ang administration ng SSAT sa kani-kanilang lugar. Samantala, nabatid na may ilang mga paaralan ang umurong sa paglahok sa pilot run dahil sa iba't ibang kadahilanan. Kabilang dito ang pagdami ng mga kaso sa kanilang lugar o di kaya ay ang pagtutol ng mga magulang. Ang ating frontliner of the week ay si Faye Travilla, isang medical doctor at isa ring registered nurse. Siya ang founder at CEO ng Shield Pinas Spring MD Design sa South Cotabato. Para ipakilala siya, narito si Joy Kawayan Combatier. Nagbunga ng magandang simulain para sa ating frontliner of the week ang kasalukuyang pandemya. Nabuo ang isang non-government organization sa South Cotabato na ngayon ay tinawag na Shield Pinas at umaabot sa iba't ibang bahagi ng bansa sa pamamagitan ng volunteerismo. Ibinahagi ni Dr. Faye Travilla kung ano ang kanilang ginagawa at bakit nila ito ginagawa. Kasi yung NGO namin, it's composed of CPAs, lawyers, youth volunteers po kami, age 20 to 30 years old. We're not paid. It's really pure volunteer work on our part. This is under the auspices of the National Youth Commission, the youth organization program po nila. Mainly, we do calamity response and calamity rehabilitation. So, the pandemic is under calamity kasi. Kaya, we responded also to the pandemic. But aside sa pandemic, we also respond to typhoons, any sort of calamities actually. So, we have a network of volunteers that we mobilize to augment either logistics or volunteer work po to restock mga ganun. Tapos dun sa PPE namin, so yung volunteers namin yung fund drive to raise funds for the PPEs. Kasi the government, rallied for a whole-of-nation approach. So you can't just expect everything to be done by the government kasi it's a collaborative effort ng private sector, as layo sa community level, individuals. Doon talaga kasi yung mainly how we determine kung paano mag-spread yung virus. It will mainly depend on how we perceive it and how we respond. So as long as we adhere to the minimum health standards and magpapakuna tayo, diba? So, yun po yung main solution talaga na how we can all cope with the pandemic and how we can reopen, recover. Ibinahagi rin ng ating frontliner ang kanyang mga naging coping mechanism upang mapaglabanan ng stress ng pandemya. On my end, syempre of course we pray, no? And we exercise our faith kasi this is a challenging time for all of us. I believe maraming plans na hindi natuloy. May mga plans na we have to recalibrate and to put on hold. So, for me, personally, I pray. And then, I cope kasi by serving eh. Actually, isa rin yun sa mga naging outlet ko talaga yung sa pandemic response towards other people. You know, na parang nawalan ka bigla ng control over a lot of circumstances. So, may coping also yung pagtulong sa ibang tao. And then, yung mga hobbies din po, that's how I got to start the brand. Yung sa Spring MD kasi isa sa mga naging outlet ko dati is I design. So the creative pursuits also I invest in those. Depende po siguro siya sa tao. Pero ako personally, nag-invest ako again in other skills na kaya ko gawin.
point in time kasi what we can just work on is yung mga things na within the purview of our control. So, yun yung mga skills natin, the way we serve, how we act towards our families, yun siguro spending time with them, yun yung mga naging coping mechanism ko para makope po. Isa sa coping mechanism ni Dr. Faye ang kanyang hobby na mag-design ng mga damit na nagbigay daan para sa isang makabuluhang proyekto. I actually started making clothes in 2020. So kasi that time, closed yung mga malls and then parang gusto ko lang gumawa ng something maganda when I go home. So, stressful dati sa frontlines kasi wala nang vaccine nun. And then we were really kasi syempre wala kaming protection masyado, no? Aside from the PPE, there's nothing else that's giving us protection at that time. So this was before the vaccine was approved. Pag umuwi ako sa bahay, I usually create design. For me, naka-uplift siya ng mood. Originally kasi nang design ko talaga ay damit, no? So eventually, nag-try ako gumawa ng PPEs. Then, pinilot test ko yung mga PPEs na yun. Ginagamit ko talaga siya personally sa work, sa duties. So, nag-post ako ng picture ko wearing the PPE sa Facebook page ko. Personal page ko. Then, people started seeing it and then they kept on asking me na parang, Doc, baka pwede niyo kaming gawan? Or do you sell those? So I just made that out of favor sa mga friends and then eventually sa mga tao na yung mga strangers, other cities, nakikita na rin nila yung design. Till around June, one of my friends told me na parang, Ate, you can market your PPEs. So let's try to make a brand out of that. So yun po, that's how I got into Spring MD. I created a brand na, it's the first medical apparel brand in Region 12. So we create PPEs, scrub suits, mga ganun po. With the goal in mind na we can also help yung mga mananahi natin. Kasi as early as Pilipinas days, kasi actually we partnered with local seamstresses, yung mga local po natin na mananahi na nawalan ng trabaho kasi di ba walang pasok ngayon. Then wala pong magpapagawa ng uniforms kasi yun yung bread and butter talaga nila. Nung nagpagawa kami ng mga PPE sa kanila, we trained them, we made prototypes, we trained them how to do the PPE. Nagkaroon sila ng jobs, tapos naisip ko, okay, I'm designing PPEs now. Maybe we can extend that through the brand. So that's what we do now. Tolerable siya, comfortable siya for the wearer. Then it has an additional benefit na you're helping the seamstresses have a job no sa pandemic. So yun po yung brand namin is what it stands for actually. It's not just the health component but also the economic boost that we give towards sa mga nawalan po ng trabaho because of the pandemic. Kasi I don't believe in I don't believe in complaining actually. I just channel my stress to other productive pursuits. Kasi limited na yung pwede natin gawin ngayon. We can travel, wala na may mga restriction. So I would rather focus on what I can do, not on what I can't do anymore. The more you focus on what you can do, mas marami rin kapagawa sa'yo kasi si Lord. Ibinahagi rin ng ating guest frontliner ang mga mahalagang leksyon na itinuro sa kanya ng pandemya. Through the pandemic, nagkaroon ako ng greater revelation of yung ways ni Lord is not really the same as how we do things. Kasi kung titingnan ko, kung walang pandemic, hindi ko na-establish yung Shield, hindi ko na-establish yung Spring MD. So, I think, for the most part, kung ikaw yung tipo ng tao na yung control freak, ang frustrate ka talaga with the pandemic. So, the pandemic kasi taught us all to let go of our plans and just surrender it all to God. And yung faith lang na it will all work out. So, personally, yun yung naging sa akin na despite the fact na hindi natuloy yung ibang mga plans, God still has a good plan for all of us. Not everything works for our good. Not things may not happen how we want it to happen. But it will come at the right time. No? Yung mga dreams natin, yung mga solutions. So, mag-fulfill yun in God's time. Itinuro nga sa atin ng pandemya na isang guni ang lahat ng plano sa Panginoon. Paalala ng Kawikaan 16:3. Ipagkatiwala mo kay Yahweh ang iyong mga gagawin at magtatagumpay ka sa lahat ng iyong mga layunin. Para sa COVID Watch Weekend, ako po si Joy Kawayan Combatier.
Salamat Joy at maraming salamat din Dr. Faye. Samantala, patuloy po kaming nagpapasalamat sa inyong suporta sa FEBC, sa panalangin at maging sa inyong pong pinansyal na tulong. Kung kayo po ay interesadong mag-donate para po sa ating ministeryo, bisitahin lamang ang webpage na donatenow.febc.ph o tumawag sa 0947-333-5605 para sa detalye. Maaari rin pong magbigay para sa FEBC sa pamamagitan ng GCash. Malayo-layo pa ang lalakbayin natin pagdating sa vaccination targets sa bansa. Dumadalas ang ating vaccine supplies pero hindi lamang distribution ang nananatiling issue, kundi pati na rin ang pag-aatubili ng ilan nating mga kababayan na magpabakuna. Dahil hindi umano nakatitiyak ang ilan na ligtas ang mga bakuna. Pakinggan po natin ang mahalaga at tamang impormasyon tungkol dito. Narito ang special report ni Mari Boyles Aragona. Lagana pa rin ang vaccine hesitancy sa Pilipinas, lalo na sa mga rehiyong nalalayo sa Metro Manila, at isa sa malalaking dahilan nito ay ang mga katanungan ng mga mamamayan tungkol sa proseso ng pagkakalikha sa bakuna, gayon din ang takot sa mga nababalitang side effects nito. Sa isang panayam ng programang Doctors Online kay Dr. Rona Bergantin, na isang infectious disease specialist at mula sa Healthcare Professionals Alliance Against COVID-19, binigyan niya ng linaw ang proseso ng pagde-develop ng mga siyentipiko ng mga bagong bakuna. Doon sa mga, siguro sa mga nagtatanong kung talaga bang safe or yung paggagawa, yung proseso ng bakuna, karaniwan po ang tinatanong sa atin, ang bilis namang ginawa, wala pang isang taon nakapag-manufacture na ng bakuna. Kung susundan po natin ang history kasi ng vaccine manufacturing, lalo na siguro sa mga makabagong teknolohiya, yung mRNA natin, hindi ho siya bago talaga. Matagal na ho kasi na nagkaroon po ng parang preparation ng pandemic, lalo na ho nung dumating yung 2003 na nagkaroon ng SARS. Yun hong mga proseso na ginagamit sa pag-develop ng mga makabagong teknolohiya ng vaccine, ando na ho yung background since the start of the HIV. Pandemic din po na tinatawag natin. So noon hong dumating yung panahon na nagkaroon ng pandemya, syempre po, ginawa na po itong mga proseso na napag-aralan na po nila. Dadaan pa rin po sa check and balance na safe ba or hindi. Kapag ba ibinigay, kasi kahit sabihin epektibo siya tapos makakasakit or makakaharm sa iba, hindi ho yan tinutuloy. So doon sa iba na nag-aagam-agam kasi ang karaniwang naririnig natin may side effect. Lahat ho yan, meron hong side effect. Kahit nga ho simpleng paracetamol, meron hong mga pasyente na nagkakaroon po ng side effect. Pero ang sinisiguro po kasi ng mga manufacturers po natin at ng gobyerno natin, ng WHO, lahat ho ng mga grupo na nagsasaalang-alang nang magkaroon po tayo ng bakuna para mapahinto yung pandemya, yun hong safety. So different processes from 10 tao hanggang sa 100 tao, sa ilang libong tao hanggang sa 100,000 tao, hanggang sa buong mundo na po, meroroon po yan. So iba't ibang phases ng trials na ginagawa na minsan, pag sabay-sabayin man, andun at ganun pa rin po yung check and balance. Kung titingnan ho natin, kahit ho meron na ho tayong vaccine rollout, kasama pa rin ho yung monitoring. Meron bang effect na masama ito or hindi? Meroroon ba na reportable cases na po pwede nating mapigilan or magawa natin ng paraan? Ganun ho yung ginagawa natin. So always there will be check and balance. Patungkol naman sa mga side effects at kung paano ito umiepekto sa pangangatawan ng tao, malinaw rin ang naging paliwanag ni Dr. Bergantin. So, ang lagi ho nating tatandaan, pag po kasi nagpabakuna tayo, nagpapasok po tayo sa katawan natin ng bahagi ng virus. Ito po ay yung sinasabi natin minsan na spike protein or yung inactivated virus. Kumbaga, virus po na namatay na. Pero, ano ang content nito? Ito po ay nakakapag-stimulate ng immune system natin. So, yung bahagi ng katawan natin para makapag-produce po tayo ng antibodies. Like any substance na hindi ho normal na nasa sa loob ng katawan ng tao, yun yung tinatawag natin na foreign substance. Oras na napasok po yan, marirecognize po yan ng immune system natin hindi sa bahagi ng katawan ko. So ang nangyayari, ang immune system po natin gagawa po ng paraan para po malabanan o ma-prevent po yung tinatawag natin na pagpasok noong antigen na tinawag natin in the form of the
vaccine. So magmamanufacture po yan unti-unti ng antibodies makalipas ang ilang araw, pero mauuna po dyan yung mga immune cells natin na tinatawag. And in the process po, nagkakaroon po ng tinatawag natin na inflammatory response. Bahagi po ng inflammatory response, nagkakaroon po tayo ng release ng tinatawag natin na mga chemicals na cytokines. So nandyan nakakapagsimula po na meron hong naglalagnat, meron pong nananakit ang katawan, yung iba po nahihilo, yung iba po nagkakaroon po ng pananakit ng ulo. Bago ho naman ibigay ang bakuna, siniscreen po yan di ho ba sinasala lagi? Meron ka bang allergy sa mga ganitong bagay? Kasi pag po halimbawang alam na meron allergy yung tao na yan, titingnan muna kung malalang klase ng allergy. Kasi kung malalang klase ng allergy, normally sasabihan natin, wag na lang pong bigyan ng bakuna. So, ang magiging question, Doc, hindi naman pala lahat po pwedeng bigyan ng bakuna. Recognize ho yun, meron ho tayong tinatawag na mga tao na hindi ho talaga sadyang pwedeng bakunahan. Ang beauty po nun ay darating sa huli. So, pag nakapag-produce ng antibodies yung katawan, ito po ay tumitigil sa loob ng katawan natin, and oras na ma-encounter natin or makasalamuhan ng katawan natin yung tunay na virus na, papasok na yung tunay na SARS-CoV, meron na po tayo agad na soldier na pipigilan ang pagdami at pagkalat po ng COVID sa katawan natin. Kasi oras na ma-recognize po ito ng antibodies, kakapit po yan doon sa surface ng ating virus para hindi na ho siya papasok. Pag hindi nakapasok ang virus sa katawan, hindi ho ito magkakaroon ng pagkakataon na dumami. Ang kailangan ngayon ng publiko ay ang kumpiyansa na ang mga bakunang available ay i-develop sa ilalim ng ligtas na pamantayan at higit sa lahat na ang mga side effects nito ay normal lamang na maranasan. Para sa FEBC News, ako po si Mari Boyles Aragona. Maraming salamat, Mari. Sa bahaging ito naman ng COVID Watch Weekend, maririnig po natin ang isang devotional tungkol sa tendency nating hanap-hanapin lagi ang mga karanasang nagbibigay ng sobrang inspirasyon at kasiyahan. Pero hindi ito ang plano ng Panginoon. Hindi niya tayo nilikha para lamang sa mga natatangi at espesyal na mga bagay. Yan ang laman ng pagbubulay-bulay na ihahatid sa atin ngayon ng CEO ng FEBC Philippines, Dan Andrew Cura. Ginambala at sinira ng pandemya ang ating buhay. Winasak ang mga ekonomiya. Nabuo ang di mabilang na mga kwento ng takot, pangamba at dalamhati. Pero sa panahon din ng pandemya, lumabas ang mga nakamamanghang mga kwento ng tagumpay, mga kwento ng nabuhay na pag-asa at nanumbalik na kagalingan. Habang marami pa rin ang hindi nakakabangon ng husto, marami rin naman ang may kwento ng paghihilom ng kanilang espiritu. Hindi lang basta emosyonal, kung hindi espiritual na pagbabago. Mayaman ang Biblia sa mga ganitong klase ng kwento. Natatawag silang mga karanasan sa tuktok o sa rurok ng bundok o yung tinatawag na mountaintop experiences. Hinango ang katagang ito sa mga kwento ng Biblia kung saan inihayag ng Diyos ang kanyang sarili sa mga bundok. Tulad ng pagsubok niya kay Abraham sa bundok ng Moriah sa Henesis 22. Ang pagbibigay niya ng 10 utos kay Moises sa bundok ng Sinai sa Exodo 19 at 20. At ang pagbabagong anyo ng Panginoong Hesukristo sa Mateo 17. Maaaring ang personal nating mountaintop experience ay nang idineklara na tayo ay negative sa COVID matapos ang matagal na pagkaka-confine sa ICU. O nang magkasundo ang pamilya dahil dati nagkakagalit-galit at ngayon ay napilitang mangusap bunsod ng mga lockdown. Sa mga sandaling tulad nito ay ramdam nating tunay na napakalapit ng Panginoon sa atin. Pero hindi laging ganito ang dapat nating hanaping karanasan. Ganito ang payo ni Oswald Chambers, sumulat ng devotional na My Utmost for His Highest. Hindi tayo nilikha para sa mga kabundukan o sa mga bukang liwayway o sa kahit na anong marikit na mga bagay ng sanlilikha. Ang mga iyon ay para lamang sa ating inspirasyon. Nilikha tayo para sa libis,
sa mga mababang lupain kung saan naroroon ang pangkaraniwang bagay sa buhay at kung saan makikita ang ating katatagan. Mainam ang ganitong mga karanasang espiritual, pero mas malaki ang peligrong tayo ay matisod pagkalipas ng ganoong karanasan kaysa sa pagkalipas ng kabiguan o pagdadalamhati. Ang babala ni Pablo sa atin, kaya kung iniisip ninyo na matatag na kayo sa inyong pananampalataya, mag-ingat kayo at baka mahulog kayo sa kasalanan. Unang Korinto, Kabanatang 10, Talatang 12. Kasama ng Panginoong Hesus sina Pedro, Santiago at Juan sa bundok nang magbago ang anyo ng kanyang muka at naging maningning na puti ang kanyang kasuotan. Parang ayaw na nilang umalis sa lugar na iyon. Sabi ni Pedro kay Hesus, "Guro, mabuti po't narito kami. Gagawa po kami ng 3 kubol. Isang para sa inyo, isang para kay Moises, at isa para kay Elias." Lucas, Kabanatang 9, Talatang 33. May paalala ang manunulat at theologian na si Henry Nouwen. Ang mga tanging sandaling ito ay binigay sa atin upang balikan natin sa mga pagkakataong tila malayo ang Diyos. Ito ay tunay na mga sandali ng kanyang biyaya. Paano natin mapapakinabangan ang mga malalalim na espiritual na karanasan natin sa pang-araw-araw nating buhay dito sa lupa? May ilan akong mungkahi. Una, pagnilay-nilayan natin ang itinuturo ng Diyos sa sandaling ramdam natin ang kanyang presensya. Kapag pinagbulayan natin ang mga turo niya habang malapit tayo sa kanya, masusumpungan natin ang layunin niya para sa atin sa mga ordinaryong takbo ng buhay, sa panahong hindi natin ramdam ang pagiging espiritual. Pangalawa, ibahagi natin sa iba ang ating kwento. Sa sandaling magbukas ang pagkakataon, ikwento natin sa iba ang naranasan natin para lumakas ang kanilang loob. Kung sasarilinin lang natin ang karanasan, pinigil na rin natin ang pagdaloy ng pagpapala. Pangatlo, hayaan nating baguhin tayo ng Diyos. Ito ang layunin niya sa mga natatanging espiritual na karanasan na ibinibigay niya sa atin. Wala sa plano ng Diyos na lagi na lang nakatuon ang ating pag-iisip sa langit. Ang tunay na pananampalataya ay isinasabuhay sa kapatagan, kung saan naroroon ang mga bato at mga baku-bakung daan. Doon ay mapapalago ng Diyos para sa atin ang pag-asa, pasasalamat, ang kasiyahan sa buhay. Doon natin matutunghayan na magtiwala kay Kristo lamang para sa kaluwalhatian ng Diyos lamang. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa mga karanasan namin na nagtataas ng aming espiritu sa langit. Ito po ang nagbibigay pag-asa sa amin, lalong-lalo na pag kami naman ay lugmok at nasa kapatagan ng buhay. Ama namin, sa mga aming pinagdadaanan ngayon na kahirapan, ibalik mo sa aming alaala ang mga kabutihan na ipinakita mo sa amin. Ibalik mo sa aming alaala ang kagalingan ng aming mga kapwa upang kami rin ay makapagpalakas ng loob ng nakapaligid sa amin. Salamat po sa pagkakataong ito na maalala namin ang aming mga mountaintop experiences. Ito po ang aming samot dalangin sa ngalan ni Jesus. Amen at Amen. At dito po nagwawakas ang isa na namang edisyon ng COVID Watch Weekend. Tulad po ng ating narinig, nilikha tayo ng Diyos upang parangalan siya sa bawat sandali ng ating buhay. Mangyayari ito sa pagtatapat natin sa Kanya at sa paglakad natin sa landas na Kanyang itinakda. Puno man ito ng hamon, paghihirap o pagdadalamhati. Hanggang sa susunod na weekend, ito po si Heidi Bernardo Sampang sa pangalan ng ating buong pangkat. Kami po'y nagpapaalala basta't laging handa at sama-sama sa Kanyang lakas, kaya natin to.
Subaybayan ang COVID Watch Weekend, linggo-linggo, para sa napapanahong impormasyon at pananaw sa pagharap ng bayan sa krisis ng COVID. Para sa inyong mga komento at tanong, sundan ang mga Facebook page ng FEBC Philippines.